Sa hapong ito, tayo po ay patuloy na maglalakbay minsan pa sa Book of Acts sa buhay ng ating pong kapatid sa pananampalataya na si Pablo, na isang lingkod ng Diyos na tunay na lumalakad ayon doon sa dakilang panawagan ng Panginoon. Si Pablo, totoo na ang kanyang buhay mula na makakilala kay Kristo at makonvert bilang isang Christian, totoo na maraming dumaan sa kanyang buhay na mga pagsubok. Amen. Nakita natin mula sa simula ng kanyang paglalakbay sa ministeryo, pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, wala siyang sinuong na hindi siya nakaranas ng mga hagupit sa buhay. At ganyan din ang buhay ng mga Kristiyano sa kapanahunan po natin ngayon. Hindi po tayo maniniwala na kapag ang isang Kristiyano nakakilala kay Kristo ay mabubuhay ng napakasaya kapag ikaw ay nasa mundo pa. Bakit po? Kasi ang mundong ito, ang isang, kumbaga, ito yung dinidisenyo ng Diyos papaano magiging matibay ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po. Kaya sa hapong ito, tingnan natin minsan pa ang isang kwento mula sa Book of Acts sa chapter 22. Noong natapos tayo sa nakaraang linggo, sa Book of Acts 22 hanggang 29 lang. Kaya ngayon po sisimulan natin ang pagbabasa mula sa banal na kasulatan sa aklat po ng Acts mula 22 verse 30. Nakita niyo na po ang inyong mga libro o ang inyong Bible sa Book of Acts. Ayan. Totoo naman, no, talagang hindi kaagad-agad na ang isang tao, lalo tigit galing sa isang jail o isang kulungan na paniniwalaan agad na maraming tao. Kayo po ba kapag nakakilala kayo ng isang tao na galing sa isang kulungan tapos biglang lumapit sa inyo, maniniwala po ba kayo agad doon sa kanyang sasabihin? Siyempre karamihan ay hindi. Amen po. Kasi inisip agad na maraming tao, ay, kaya napunta yan doon ay may nagawang hindi tama sa kanyang buhay. Amen po. Kasi yun naman talaga ang senaryo ng isang tao. Kapag ito ay galing sa ganong klaseng pamumuhay, hindi agad-agad ito paniniwalaan. Alam niyo po ba, may isang kwento sa buhay ng isang tao. May isang ama na galing sa isang kulungan na inihingi yung kanyang anak at sinasabi niya na siya raw ay isang tunay na magulang nung batang iyon. Kung kayo po ang nasa kalagayan na isang tao ang lalapit sa inyo at nahabilinan kayo ng isang bata at lumaki at nagpakita ang isang tao, sasabihin sa kanya, anak ko yan, kukunin ko yan, maniniwala po ba kayo agad? Siyempre, hindi, no? O maaaring maniwala kayo kung sa mga bagay na pag-uusap ninyo bago siya inihabilin, ay maunawaan niya siya talaga. Pero sa katatayuan ng isang ganong klaseng pamumuhay, bibihira lang ang maraming taong naniniwala. Kaya sa buhay din ni Paul, bilang isang lingkod ng Diyos na nabilanggo, hindi sa agad-agad pinaniniwalaan ng maraming tao, lalo tigit ng kanyang mga kababayan. Kasi galing nga sa bilangguan Nakulong siya, hindi dahil sa pagpatay, sa pagkakasalan kriminal sa batas ng tao, kundi siya ay nakukulong sapagkat sa panuntunan kung saan ay binabahagi niya ang mabuting balita. At ang nakalulungkot, kapwa niya mga Hudyo ang nagagalit sa kanya. Ganon din sa buhay ni John the Baptist. Si Peter, no, nalingkod din ng Panginoon. Isa rin sila sa mga nakaranas ng pagkabilanggo. At isa sa makikita natin dito, talagang ang buhay ni Paul ay nagpapatuloy kung saan nais niyang patuloy na bigyan ng papuri at parangal ang Diyos. Kaya isa sa nakalulungkot, wala man lang, no, kahit sa panahon ni Paul, marami nakakilala kay Paul mula nung siya makakilala sa Diyos at sa pagbabayag ng mabuting balita. Ngunit makikita natin, mula nung makaranas siya ng mga bagay patungkol sa yung pagkakabilanggo niya, wala man lang nakaalala o sumulat sa kanya sa Jerusalem, natulungan siya. Alam niyo po yun? Nakakita na ba kayo na tinulungan si Paul?
Nabasa niyo po ba? Di ba mula nung makaranas siya ng mga hagupit sa kapwa niya Hudyo at sa iba't ibang tao dahil sa pangangaral ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi niya naranasan yung mga taong tinulungan siya. Pagdating sa bilangguan, wala man lang nakaalala sa kanya o dumalaw. Iilan lang maaari, makikita natin sa malang kasulatan. Pero karamihan, sa kanyang buhay, pakikipagtunggali sa salita ng Panginoon, hindi siya nakaranas ng ganong klaseng pagdamay. Isa yun sa nakalulungkot, pero nagpapatuloy si Pablo kahit sa loob ng 2 taon na kanyang pagkakulong sa Serea, ay pinagpapatuloy niya yung panawagan ng Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw man ay walang nakakaalala sa iyo, kung sa iyo man ay talagang mula na maging Christian ka, para lumalayo sila sa iyo, kapatid, tandaan mo, ikaw ay hindi nag-iisa gaya ng inawit natin kanina. Bakit po? Kasama ng Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Kaya ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay meron tayong title na Kailanman Hindi Ka Nag-iisa. Sabihin mo sa katabi mo, kailanman hindi ka nag-iisa. Sa senaryong ito na pag-aaralan natin, mula sa verse 13 ng chapter 22 ng Book of Acts, dito muling nilitis si Pablo. Muling umarap si Pablo sa harapan ng mga kapwa niya Hudyo. At dahil, alam po ba yung dahilan kung bakit siya nakulong o nabugbog sa Jerusalem? Tandaan niyo ba yung nakaraan natin pinag-aralan? Diba, galing siya sa Corinth, pumunta siya sa Jerusalem, sabi ng mga tao sa kanya, kapwa banggagawa, lingkod ng Diyos, huwag ka nang pumunta doon. Kahit si Agabus na propeta ng Diyos ay nagsabi sa kanya, itong sinturon na to, ang may-ari nito ay ahagupitin, gugulpihin sa Jerusalem ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Pero nagpatuloy si Paul sa panawagan ng Diyos. Kaya dito, sa chapter 22 ng verse 30, muli nakaranas si Paul ng isang pagharap sa mga kapwa niya Hudyo. Tingnan natin yung verse 30. Gusto malaman ng gobernador kung ano ang binibintang ng mga Hudyo kay Paul. Kinabukasan, pinatanggal ang mga kadena ni Paul at pinatawag ang mga chief priests sa buong Jewish council para mag-usap, tapos ipatawag niya si Paul at pinatayo sa harap. Nakakulong si Paul. Nagdeklara ng umaga, pinatawag ang mga council na mga Jewish at nagtipon-tipon para iharap si Paul kung ano ang kanyang kaso. At makikita natin yung unang kaso ni Paul na kanyang pagdating sa Jerusalem, nung siya'y pumasok, di ba, sa Jerusalem, inaladkad siya, papalabas. Naalala niyo yun? Inaladkad siya, papalabas. At nung makita ng commander na may nagkakaroon ng riot sa Jerusalem, ito ay kanilang pinuntahan at nakita nila si Paul, yung kanilang ginugulpi. At dumating yung time, salamat sa Diyos, dahil si Commander Claudius ay naging instrumento ng Diyos. Amen po. Minsan may mga ganyang bagay sa buhay natin. Hindi natin napapansin. Akala na maraming Kristiyano sa panahon ngayon, iniwan na sila ng Diyos. Kapag ka punong-puno na ng problema sa buhay, akala nila iniwan na sila ng Panginoon. Ngunit nagkakamali po ang isang Kristiyano kapag ganun po ang kanyang kaisipan. Dahil ang Diyos, madalas gumagamit ng kapwa-tao natin para ipatunayan na ikaw ay hindi iniiwan ng Diyos. Ito ang buhay ni Pablo. Nung siya'y humarap na sa harap ng mga Jewish council, kasama ang mga Sadducees at Pharisees, isa sa nakatutuwa sa buhay ng isang commander na to, nung malaman niyang si Pablo ay isang Roman citizen, binantayan mabuti si Pablo. Inalagaan mabuti si Pablo para hindi agad-agad mapatay. Kasi ang plano ng mga Jewish council at ng ibang mga tao, napatayin agad si Pablo. Pero ang plano ng Diyos,
hindi nila alam. Dahil lang sa isang pagpapahayag ni Pablo ng mabuting balita, kaya gusto nilang kitilin ang buhay ni Pablo. Pero praise the Lord, dahil ang Diyos ay mabuti kahit kailan, hindi niya pababayaan ang kanyang lingkod. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi kanya pababayaan. Amen. Kaya noong time na yon na pinatawag siya, umarap si Pablo, at mula sa chapter 23 verse 1, ito po ang makikita natin. Alam niyo po kasi sa pagharap ni Pablo sa mga Jewish kalahi niya, no? Talagang ano po ba ang pinakaugat ng kanyang ipinaglalaban, kung bakit nagagalit sa kanya yung kapwa niya mga Hudyo at kung bakit maraming mga Gentiles ang nakakilala kay Kristo. So makikita po sa babasahin po natin ngayon. Sa verse 1, sabing ganon, tinitigan ni Paul ang council at sinabi niya, parang ganito, tinitigan, no? Nagkakatitigan sila. No? Amen. So, tuloy natin. Salamat kapatid. Ang sabi nga nun, mga kapatid, kung taga-Israel, buong buhay ko, malinis ang konsensya ko sa harap ng Diyos hanggang ngayon. Tama po ba si Paul na sabihin niyo malinis ang kanyang konsensya? Sa tingin niyo, tama siya? Kasi nung unang, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, sabi niya kasi dito, nung makaharap niya mga council ng mga Israelita, sabi niya sa isang word na sinabi niya, ay ganito. Mga kapatid kong taga-Israel, buong buhay ko, malinis ang konsensya ko sa harap ng Diyos. Alam niyo, no? Tayo kaya, masasabi kaya natin yun sa buhay natin, na malinis yung ating konsensya sa buong buhay mo, sa buong buhay natin. Samantalang si Paul, isa sa pinaka-kriminal o isa sa mamamatay tao nung hindi pa siya nakakakilala kay Kristo. Alam niyo yun? Isa siya sa mga testigo kung bakit namatay si Stephen. Tapos sabihin niya sa mga council ng Hudyo, malinis daw yung kanyang konsyensya sa kanyang buong buhay. Parang sinasabi niya po, nagsisinungaling siya. Amen. Alam niyo po ba kasi ang konsyensya, lahat po tayo may konsyensya. Sino walang konsyensya? Kailangan yung safeguard. Joke lang. No? Kasi yun ang commercial, di ba? Ako yung konsyensya. Pero tayong lahat, may konsyensya tayo. Amen. Kasi si Paul, kaya sinabi sa harapan ng council na malinis ang kanyang konsensya sa harap ng Diyos hanggang ngayon. Bakit po? Mula nung makakilala sa Panginoon. Nabago ang pananaw ng kanyang kaisipan. Nabago ang kanyang motibo, nabago ang kanyang mga kilos at galaw bilang isang tao sa harapan ng Diyos. Kaya naisulat niya sa book of 1 Corinthians, yung defiled conscience, no? Ito yung mga tao, sasabi ng 1 Corinthians chapter 8 verse 7, yung nagkakasala na hindi nababagabag. May mga taong ganyan eh. Alam niyo yon? Di ba experience natin na araw yon? Nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos, pero hindi nababagabag yung puso natin. Hindi nababagabag yung buhay natin. Pero subukan nyo ngayon, bilang Kristiyano, kapag ka gumawa ka ng kamalian, at alam mong kasalanan sa Diyos, di ba nakakonsensya ka? At minsan nagawa mo na, tsaka mo na nasabi sa Panginoon, Panginoon, patawarin niyo po ako. Kasi nagawa ko yung kasalanan. At maraming Christian, sa panahon po natin ngayon, paulit-ulit, pero maraming Christian sa panahon natin na unti-unting binabago ng Diyos at nabubuhay na doon sa liwanag ng salita ng Panginoon. Kaya yung konsyensya natin, minsan, delikado pa din po yan. Kasi nasa mundo pa rin po tayo. Maraming galaw ang mundo.
na patuloy na inaakit pa rin ang buhay ng mga Kristiyano. Kaya si Paul nung umarap sa mga council ng GW, sinabi niya yon. Dahil naniniwala siya, binago na siya ng salita ng Diyos. Kaya ang pinaglalaban ni Paul sa kanyang pananampalataya ay yung krus ni Kristo, yung pagkabuhay na muli ng Panginoon mula sa mga patay, yung buhay na walang hanggan na meron nakukuha ang tao pagdating ng araw kapag tinanggap si Jesus ng personal sa Bibliyang paraan at hindi sa pamamagitan ng mga reliyon. Ito ang mga bagay na ipinapayag ni Pablo sa buhay niya, sa buhay ng maraming Hudyo sa kanilang kapanahunan nung sila'y nagiging instrumento ng Diyos. Meron namang evil conscience, yung talagang patuloy na ginagawa, yung paulit-ulit na wala namang bagabag na. Alam niyo yun? Yung kasalanan na patuloy na ginagawa, ginawa ngayon, ginawa sunod bukas, magagawa ulit sa kasunod. Yun yung mga evil conscience na talagang wala na siyang pakiramdam sa kanyang puso kung mali o tama. Kasi mahirap yun, di ba? Pag mga evil conscience, talagang ano na yun eh, labag na sa kalooban ng Diyos sa mga bagay na yon. Kaya as a Christian, bilang mga lingkod at mananampalataya ng Panginoon, checkin ulit natin mabuti yung ating pong mga puso sa harapan ng Panginoon. Kaya sinabi ni Paul, malinis ang kanyang konsensya na maging Christian siya. Hinayaan niya na mabuhay sa liwanag ng salita ng Diyos ang kanyang puso. Dapat ganito ang buhay ngayon ng mga Kristiyano. Hindi po natin kaya mabuhay ngayon sa mundong ito kapag hindi tayo lagi nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung hindi tayo lagi nakikinig ng mabuting balita ng Diyos. Kung wala na sa puso ng isang Kristiyano sa panahon ngayon na hindi na siya nasasabik sa salita ng Panginoon. Kaya si Pablo nagpapatuloy hanggang sa maranasan niya ang tunay na kagalakan sa Diyos. At mababasa natin mula sa 2 Korintos 4:6, nakita niya ang pagkakaiba ng mga bagay sa buhay noong una, nung siya'y nabubuhay pa sa kasalanan. Alam niyo po ba si Pablo, isa sa mga chief sinners. Pero inyo, pumapatay siya ng mga taong walang kasalanan, mga mananampalataya, kinukulong niya, wala siyang awa, babae, matanda, lalaki, bata, pinapatay niya. Kaya ang tingin ni Pablo sa kanyang sarili nung araw, siya ang pinaka-makasalanang tao. Pero na makakilala sa Panginoon, na bago, pati ang kanyang pananaw, ang kanyang konsyensya. Kaya sinabi niya sa mga Jewish Council, mga taga-Israel, malinis ang konsyensya ko. Masasabi niyo po kaya yan sa harapan ng Diyos, sa mga magulang, kapatid, kamag-anak, bilang isang Kristiyano, malinis ang konsyensya. Pero dahil nasa mundo pa tayo, kailangan natin ang mabuting balita. Ito ang naglilinis ng puso ng tao. Ito ang nagsasaayos ng kaisipan ng tao. Totoo yun. Lahat tayo, kahit isang minuto, pwede magkamali. Sa isang segundo, pwede tayong magkasala sa harapan ng Diyos. Bakit po? Nasa mundo pa tayo. Pero kung nasa salita tayo ng Panginoon nabubuhay, matuturuan tayo, may conviction na papasok sa puso natin, isipan natin, at mananalangin ng isang mananampalataya, Panginoon, tulungan mo po ako mas mabago pa yung buhay ko. Nanalangin na po ba kayo na kapag kayo ay namatay, kukunin ng Diyos, nasa maayos ang inyong kalalagayan? Mas mahirap yung bawian ka ng buhay ng Diyos, kunin ng Diyos yung buhay mo sa mundong ito, na nasa maling kaisipan at maling motibo yung puso natin. Kaya si Pablo, nung humarap sa council ng mga Jewish, sinabi niya ito ang mga bagay na ito. Kaya tahasan niyang sinasabi na malinis sa kanyang konsensya sapagkat mula nung makakilala sa Panginoon, binago ng Diyos ang pananaw ng kanyang puso at isipan at sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi na sa mga bagay na kanilang natutunan nung siya ay nabubuhay pa sa kultura at batas ni Moses. Kaya pagdating sa chapter 20, verse 22, ano sinabi ng high priest? Sampalin si Paul! Nabasa niyo ba yon?
Sana binasa nyo, no? Siguro ang lakas no, sinampal si Paul. Kasi sa sinabi lang niya, naman sa kanyang konsensya. Pero kilalang kilala ng mga Sadducees at ng mga Pharisees na si Paul ay isa sa kasama sa composition ng 70-71 Sanhedrin Council. Kasi si Paul ay isang Pharisee. Kaya yung high priest nila na Sadducees, inutusan yung guard, yung katabi ni Paul, ang sabing ganon, sampalin mo si Paul. Andiyan sa Bible. Basahin natin. Inutusan ng high priest na si Ananias, yung mga nakatayo malapit kay Paul at sampalin siya sa bibig. Sinabi ni Paul sa kanya, siguradong sasampalin ka ng Diyos. Napaka-plastic mo. Nakaupo ka dyan para atulan ako ayon sa law, pero ikaw mismo lumalabag sa law kasi iniutos mong sampalin ako. Pagkatanggol ni Paul sa kanyang sarili. Alam nila na si Paul ay isa ring Pharisees. Kaya sabi nung isang katabi ni Paul, sa tuloy na kwento, sinabi ng taong malapit kay Paul, binabastos mo ang high priest ng Diyos. Sumagot si Paul, kapatid, hindi ko alam na siya pala ang high priest. Kasi nasusulat sa scriptures, huwag kang magsasalita ng masama laban sa leader ng bayan ng Diyos. Si Pablo, isang Pharisee, lingkod ng Diyos o lingkod ng bayan ng Diyos na nirerespeto nung kanyang kapanahunan. Kaya hindi alam ni Paul na meron ng kapalit ang high priest. Kaya sinabi niya, hindi ko alam. Ang alam lang ni Paul mula sa aklat ng Deuteronomy na yung lingkod o leader ng bansa ng Diyos ay huwag mong sasaktan. Kaya bilang isang Christian, paalala rin sa atin ito. Ang mga leader ng Panginoon na itinalaga sa buhay ninyo para mas lalo nating maunawaan ang mabuting balita at nagiging instrumento sila ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, dapat nirerespeto natin ang mga lingkod ng Diyos. Dahil sila ang nagiging instrumento ng Diyos, bakit ka lumalago sa pananampalataya? Dahil bahagi sila ng biyaya at pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya dapat sa panahon natin, ang mga lingkod ng Diyos ay nirerespeto at ginagalang. Dahil sila ay mayroon din malaking responsibilidad pagdating sa harapan ng Panginoon. Itong si Ananias na to, hindi ito yung nakita natin sa sa Book of Acts. Kasi tatlo yung binanggit sa Book of Acts na Ananias. Naalala nyo yung nagbenta ng ari-arian? Si Ananias, na nagsinungaling sa banal na Espiritu ng Panginoon at nagbigay ng dapat, kanya naman yung pinagbilan. Sabi ni Pedro sa kanya, Ananias, nagsinungaling ka sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya si Ananias ay on the spot namatay physically, kasama ang kanyang asawa, sumunod ang kanyang asawa na pagkakataon yun. At pangalawang Ananias na binanggit sa Bible, sa Book of Acts din, yung nag-anoint kay Pablo. Ipinalangin si Pablo ni Ananias, inutusan ng Panginoon, si Ananias na pumunta sa buhay ni Pablo, first time ni Pablo ma-encounter ang Panginoon, at sinabi ng Panginoon kay Ananias, puntahan mo si Paul. At sabi ng Ananias, Panginoon, mamamatay tao ito. Pumunta ito sa Damasco para patayin ang mga Kristiyano sumusunod sa iyo. Pero sabi ng Diyos, puntahan mo. Pinili ko siya para ipahayag ang mabuting balita. Isa si Ananias na ginamit ng Diyos para magpatuloy at marinig at maganap ang panawagan ng Diyos sa buhay ni Paul. At ang pangatlong Ananias, ito yon, yung high priest. Now, baka naguguluhan tayo. Nabasa natin sa Book of Acts, chapter 9. Nabasa natin sa chapter 10. So, ito yung mga high priests na mga Sadducees na kung saan humaharap si Paul sa isang paglabag sa batas daw na kung saan ay pinapayag niya yung ibang relihiyon. Kaya sinabi ni Pablo, o sa verse 6, sabi ganon, napansin ni Paul na ilan sa mga nandun ay mga Sadducees at ang iba naman yung mga
mga Pharisees, kaya nagsalita ng malakas sa council. Mga kapatid, Pharisees ako, at Pharisees din ang mga magulang ko. Nandito ako ngayon kasi umaasa ako na bubuhayin ulit ang mga patay. Ito ang hindi pininiwalaan ng maraming tao. Sa panahon ni Pablo at sa panahon natin, maraming tao hindi naniniwala sa resurrection. Kapatid, ikaw ba'y naniniwala sa resurrection? Kung hindi ka naniniwala sa resurrection, sabi ni Pablo, tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. Bakit? Naghihintay ka na walang kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Kasi bakit po? Pinangako ng Panginoon, lahat ng tumanggap kay Kristo at nagsuko ng buhay kay Kristo, hindi nagbago ng relihiyon at nabubuhay mula doon sa salita ng Diyos, kung sila'y mamamatay at lahat ng tao ay mamamatay sa mundong ito, lahat ng tumanggap kay Kristo may buhay na walang hanggan. Meron din naman buhay na walang hanggan yung mga hindi tumanggap kay Kristo. Kasi dalawa yung buhay na walang hanggan ang patutunguhan ng tao kapag ka namatay siya sa mundong ito. Ang nakalulungkot lang, dapat alam na ng tao kung saan siya mapupunta pagdating ng araw kung saan siya paparoon pag namatay sa mundo. Bakit po? Mula sa banal na kasulatan, ipinapakita ng katotohanan, kapag ang tao'y namatay na kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi, kailangan magkaroon ng pagbabago ng buhay. Ma-born again ng isang tao. Kumilala kay Kristo, magsuko ng buhay kay Jesus, tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. At kapag ka namatay siya sa mundong ito, nakatitiyak siya, kasama siya ng Panginoon sa kanyang kaharian. Pero kapag ang tao, sinuway, nilabag ang kalooban ng Diyos, hindi tumanggap kay Kristo, pag namatay siya sa mundo, may buhay na walang hanggan din siya. Kaya lang nakalulungkot sa dagat-dagatang apoy na inihanda ng Diyos para sa kanila. Kaya si Pablo, ganito ang kanyang tahasang ipinagsisigawan sa buhay ng mga kapwa niya Pharisees, sa buhay ng mga Sadducees. Ang sabi niya ganon, umaasa ako na bubuhayin ulit ang mga namatay. Pagkasabi nito, nagkaroon ng matinding pagtatalo-talo ang mga Pharisees sa Sadduceo. Ano niyo po ba kasi, sa loob ng Sinedrin, 77 ito na bumubuo. At ang kalahati nito ay Sadducees at ang kalahati nito ay Pharisees. Magkakaiba sila ng pananaw. Dahil si Paul ay nakakilala sa Panginoon, naniniwala siya na may buhay na walang hanggan, ang mga namatay bubuhayin. Ang Sadducees, hindi naniniwala. Ang dami sa panahon natin ngayon. Amen. Marami sa panahon natin ngayon, hindi naniniwala. Talagang hindi naniniwala. Alam nila, pag namatay ka, wala na yan. Kaya sabi ng iba, enjoy mo na yung buhay mo hanggat nasa mundo ka pa. Pero si Paul, ni-enjoy ba yun yung kanyang buhay sa mundo? Diba? Laging bugbog sarado, pikit na ang mga mata, parang napakyaw. Alam niyo yun? Kapag ka na-job ka na isang boksingero, sarado dalawang mata mo, si Paul, ganun nangyayari sa kanyang buhay. Kinakaladkad dahil sa mabuting balita. Kaya bilang isang Kristiyano, dito niya napatunayan sa buhay ni Paul ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos na sinasabi niyang ganon, maaasahan mo ang pagtatanggol ng Diyos. Kaya bilang isang Kristiyano, isa ito sa dapat nating pakaisipin. Hanggat narito ka pa sa mundong ito, sumusuong sa maraming pagsubok at hamon sa buhay bilang isang mananampalataya kay Kristo, tandaan po natin, maaasahan mo ang pagtatanggol ng Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, maaasahan mo ang pagtatanggol ng Diyos sa iyo. Bakit? Naranasan ni Paul. Alam niyo po ba? Kung sino-sino yung mga ginamit ng Diyos para mapagtanggol siya ng Diyos, yung mismong commander, hindi siya iniwan ng commander. Inalagaan siya. Kailangan protektahan niya si Paul. Kasi kapag ka si Paul ay namatay,
at naroroon ang commander, malaki ang responsibilidad ng commander. Dahil bakit po? Unang-una, si Paul ay isang Roman citizen na dapat ang mga katulad nilang Roman citizen, dahil nasa loob sila ng Roman country, dapat pinangangalagaan sila. Kaya gusto ng commander na to malitis, malaman kung ano ang mga bagay na paglabag ni Pablo. Bakit siya gustong patayin ng mga taong nakapaligid sa kanya, ng mga kapwa niya Hudyo, ng mga Gentiles na hindi nakakilala sa Panginoon. So gusto malaman ng commander kung ano ang punot dulo kung bakit gusto siyang patayin. Pangalawa na ginamit ng Diyos na alam niya na sinasamahan siya ng Panginoon ay yung mga Pharisee. Di ba? Kasama niya yung mga Pharisee. Talagang hati. Nung malaman nito, sabi ng Bible, pagkasabi niya nito, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mga Pharisee at Sadduceo. Kaya nahati ang buong assembly. Dahil hindi kasi naniniwala ang mga Sadducees na bubuhay ng mga patay, hindi rin sila naniniwala sa mga anghel o sa mga espiritu. Pero naniniwala ang mga Pharisee at lahat ng ito. Mas tumindi ang pangsigawan, may ilang teachers ng law na kumakampi sa mga Pharisee. Ang tumayo at nagpropesta, wala kaming makitang mali sa taong ito. Baka naman, kinausap talaga siya ng isang espiritu o anghel. Ang sabi ng verse 10, grabe na ang pagtatalo at nag-aalala ang commander na baka magkaluray-luray si Pablo o si Paul, kaya iniutos niya sa mga sundalo na gumitna sa grupo at kunin si Paul para dalhin siya sa kampo. Tingnan niyo po yung term na ginamit. Nung nagkakagulo na sa pagkakabanggit ni Pablo patungkol sa resurrection, nagkagulo. Nagkawatak-wata, nagkaalagati ang assembly. At ang sabing gano'n, si Paul ang puntirya ng maraming tao, baka magkaluray-luray. Ano yun? Parang kinalmot ng agila, ng magkaluray-luray, parang, di ba? Parang tela na maraming umahablot. Kaya ang ginawa ng commander, kinuha si Paul. Isinape. Kasi responsibilidad niya yon dahil hindi pa niya nalalaman kung ano talaga ang kaso. At bilang isang senior citizen, ang buhay ni Paul, inaalagaan nito ng mga Romano. Kaya isa yon sa ipinakita ng Panginoon sa buhay ni Paul na maaasahan niya ang pagtatanggol ng Diyos. Isa si Paul na talagang nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya ng Diyos, tandaan po natin, papaano mo pangahawakan yung pananampalatayang ipinapakita ng mabuting balita sa iyo. Kapag ka marami na nagque-question sa buhay mong pananampalataya, o marami nagtatanong sa pamilya mo na bakit ka nagbago ng relihiyon, masasabi po natin, hindi tayo nagbago ng relihiyon, kundi may itinuro ang mabuting balita patungkol sa buhay na walang hanggan. Ito ang ipinapakita ng mabuting balita sa ating kapanahunan. Kaya pangalawa, tandaan po natin yung una, maaasahan mo ang pagtatanggol sa iyo ng Diyos kapag dumating na yung punto na yung pananampalataya mo ay kinikilos na ng kaaway. Kaya manatili ka at maging matatag sa pananampalatayang natutunan mo mula sa salita ng Panginoon. Pangalawa na makikita natin sa buhay ni Paul, sa verse 11, maaasahan mo ang pagsama ng Diyos. Kung papansinin natin yung buhay ni Paul, mula nung tawagin siya ng Diyos, sa dami ng kanyang naranasan, parang hindi siya sinasamahan. Di ba? Bakit nagbubugbog siya, nagugulpi, no? Hindi siya natutulungan ng ibang mga mananampalataya na kanyang pinupuntahan. Pero dito, hindi pa din nakaramdam ang puso ni Paul ng pag-iinakit sa Diyos. At dahil alam niya, sasamahan siya ng Panginoon. Bakit po? Kasi alam niya
sa simula pa lamang na ma-encounter niya ang Panginoon, nangako na ang Diyos sa kanya kung ano ang mangyayari sa kanya sa pagmimisyon ng mabuting balita. Kaya sa verse 11, muli, nung dalhin ng mga sundalo, si Paul sa kampo, isang gabi ito uli ang ipinaramdam ng Diyos sa kanyang buhay. Verse 11. Nung gabi ngayon, nagpakita ang Panginoon kay Paul at sinabi, huwag kang matakot. Naging witness kita dito sa Jerusalem at ganun din ang gagawin mo sa Rome. Di ba? Sarap naman, no? Ramdam ni Paul na hindi talaga siya nag-iisa. Kasi narinig niya ang tinig ng Diyos na hindi siya pababayaan kung paano siya nagpatotoo sa Jerusalem, ganun din gagamitin siya ng Diyos sa Rome. Ikaw, ako, paano ka magiging patotoo sa harapan ng maraming tao? Lalo tigit sa iyong sambahayan, kaibigan, kamag-anak, kakumpare, kakumare, paano ka magiging patotoo sa kanyang buhay? Anong mga pangako o salita ng Diyos ang iyong pinangahawakan? Yang Biblia na yan, binabasa ho ba natin yan araw-araw? Yung mga pangako dyan ng Panginoon, minimemorize po ba natin kapag tayo haharap na sa mga bagay na kung saan tayo'y tinutokso ng mundo, tinutokso ng sarili, ng kaaway. So tandaan po natin, si Paul, mula nung makakilala sa Diyos, pinanghawakan niya lagi ang pangako ng Panginoon. Naalala niyo po ba sa Book of Acts, nang siya ay nanganib yung kanyang buhay, no? Nanganib ang kanyang buhay sa mga taong pinupuntahan niya. No? Sa Book of Acts chapter 22 verse 17, nabasa natin sa nakaraan. At sa Books 18 ng Acts, verse 9 hanggang 10. At isa sa mga pinangahawakan ng maraming Kristiyano ngayon, yung Matthew 28 verse 20. Di po ba pinangahawakan ito ng maraming Kristiyano? Kapag ka ikaw ay nabibigitan ng iyong pasanin, sabi ng Panginoon, tama po ba? 28 verse 10, 20. Kaya bilang isang Christian, panghawakan po ninyo yung pangako ng Diyos. Ito lang ang magpapatunay sa ating mga buhay na habang tayo naririto sa mundong ito, makikita natin lagi ang pagsama ng Diyos at maaasahan siya sa lahat ng bagay. Si Paul, hindi na siya natatakot mamatay physically kasi lagi nakaukit sa kanyang isipan at puso yung resurrection ni Jesus Christ. Ito lagi ang itinuturo na mabuting balita na may buhay na walang hanggan sa bawat tao na susunod at magsusuko ng buhay sa Diyos. Maraming tao mas nagpupursige, hindi naman masama, magpursige ka sa pangailangan mo sa mundong ito. Pero kung makakalimutan na natin o ng iba ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na pinaglalaban ni Paul bilang isang mananampalataya at siya naging instrumento ng Diyos para sa buhay ng marami, ang buhay na walang hanggan ay napakahalaga, isang mayaman sa puso ni Pablo. Kaya nawa, maging panalangin din natin, ito ang maging mayaman o yaman ng puso natin, yung pagkabuhay na muli ng Panginoon. At kung tayo haharap sa mga mabibigat na pagsubok hamon sa buhay, dadako tayo dun sa mga salita ng Diyos at mananalangin tayo sa paanan ng Diyos sa gabay ng banal na Espiritu ng Panginoon. Si Pablo, nung mahagupit, nung magulpi, nung dali na sa kampo uli, baka siya'y magkalulay-lulay, sabi ng banal na kasulatan, dinala siya ng mga sundalo sa kampo
At doon muli nangusap ang Diyos para palakasin at patatagin ang buhay ni Pablo at patuloy na makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, ng gabing iyon, nagpakita ang Panginoon kay Paul at sinabi, huwag kang matakot. Sino po ba natatakot sa atin maging witness sa harapan ng maraming tao? Maraming Kristiyan takot magbahagi ng mabuting balita. Maraming Kristiyan takot ang maging isang magpatotoo. Totoo naman kasi madalas iniisip natin, tama naman, madalas iniisip natin na hindi tayo paniniwala kasi talaga naman, nabuhay tayo sa kamalian. Walang perpekto sa panahon ngayon, hanggat natin tayo sa mundong ito. Pero sa gabay at banal na Espiritu ng Diyos, tutulungan tayo, tuturuan, paano tayo laging patuloy na mabubuhay ayon sa nais ng Panginoon. Kaya sa Acts ng 22, nung dati, yung panganib ni Paul sa kanyang buhay, so nagpakita pa rin ang vision ng Panginoon sa kanya. Hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos, ipinakita pa rin ang katapatan ng Diyos na maaasahan niya yung Diyos na tumawag sa kanya at hindi siya pababayaan at iiwan. At na-experience din ni Paul mula sa books 18, no? Sa chapter 18, verse 9 hanggang 10. Paano siya nanatili sa Corinth, no? Maraming tao naging instrumento ng Diyos o marami siyang naranasan ng mga bagay kung saan patuloy pa rin siyang iningatan at sinamahan ng dakilang Diyos at tumawag sa kanya. At mababasa rin natin yan sa Acts chapter 20, sa pagdaan na maraming bagyo sa kanyang buhay. No? Talagang si Paul, ang daming naranasan sa buhay bilang isang nakakilala kay Kristo, pero hindi siya bumitaw sa pangako ng Diyos na lagi niya naririnig, huwag kang matakot. Ang mensahe ng Panginoon sa kanya, mensahe na para magkaroon ng tapang. Amen. Tayo ba nagiging matapang bilang Kristiyano? Ngayon, malapit na ang pasukan para sa mga kabataan. Hamon na to. Sa inyong muling paglakbay sa eskwelahan, nawa yung panampalataya nyo kay Kristo sa ilang araw na bakasyon ninyo at nakilala nyo at narinig ang mabuting balita, panalangin natin na magpatuloy kayo at maging sanhi ng tapang ang mga pangakong ito ng Diyos sa puso natin na huwag kang matakot sa takbuhin mo bilang isang Kristiyano sa mundong ito. Bakit po? Kung si Pablo naging witness sa Jerusalem, magiging witness uli sa Rome, sabi ng Panginoon, ikaw din, ako din. Naging witness ka sa isang bayan, nakita nila yung pamumuhay natin, hindi man naging maayos, pero unti-unting binabago ng Diyos. At unti-unti tayong tinuturuan ng Panginoon upang patuloy na maging patotoo, na totoo ang pangako ng Diyos na may buhay na walang hanggan. Kaya si Pablo, sa kabila ng kanyang naranasan kahit sa harap ng mga taong ito, sabi nga ni Pablo sa kanyang mensahe, ang tatay ko, Pharisee din. Ibig sabihin, nasa gitna siya ng pagpupulong, paglilitis, andun yung magulang niya. Yung nililitis, Pharisee din. Matalinong tao, nag-aral kay Gamaliel. 13 taon pa lang, nag-aral na. Kung saan punong-puno ng karunungan. Dahil may panawagan ng Diyos, binago ang kanyang pananaw sa buhay. Kahit magulpi, mamatay, makulong, magutom, handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Kailanman, mula nang tawagin sa ng Diyos, hindi niya naranasan na siya'y nag-iisa. Kaya ikaw, ako, kailan mo tinanggap si Kristo sa buhay mo? Kailan mo naisip na pinabayaan ka na ng Diyos? Minsan, sa napakaliit na kalalagayan sa buhay natin, minsan iniisip natin, pinabayaan na ako ng Diyos, kaya ganito naging buhay ko. Iniisip na marami, pag maginhawa ang buhay, hindi sila pinababayaan ng Diyos dahil maginhawa ang buhay. Pero sa totoo lang, si Paul,
Ang ganda-ganda ng buhay. Napakayamang tao, matalinong tao. Pero nung makakilala sa Diyos, naghirap, pero hindi niya inisip, ninanatili sa kanyang puso na pinabayaan sa ng Diyos. Dahil sa panawagan ng Diyos sa kanya, bit-bit niya lagi sa kanyang puso ang pananampalataya, may buhay na walang hanggan. Kapag ka yun lagi ang iniisip na maraming tao sa panahon ngayon, lalo't Christian, hindi ka lalayo sa Diyos. Bakit po? Kasi anumang oras, ang buhay natin pwede maglaho sa mundong ito. Hindi masasabi, bukas makalawa, buhay ka pa. Hindi masasabi, bukas makalawa, malakas ka pa. Kasi sabi ng Bible, ang buhay ng tao parang usok o aso. Saglit na makikita, saglit na mawawala. Kung wala ang resurrection at hindi ito nakatanim sa puso ng isang Kristiyano, nakakalungkot. At kung umaasa lagi sa kasayaan, karangyaan ang puso ng isang tao sa panahon ito, kapatid, ipanalangin natin sa Diyos na mas lalo magliwanag yung buhay na walang hanggan sa ating mga puso. Bakit? Ulitin ko lang po sinabi ni Pablo. Nandito ako ngayon kasi umaasa ako, bubuhayin ulit ang mga namatay. Kaya ito sa mga inaasahan ni Pablo. Nagpapatuloy at nararanasan niyang hindi siya pababayaan ng Panginoon. Sa buhay po natin mananampalataya, nawa yung salita ng Diyos na binabasa natin at naririnig natin at pinag-aaralan, nawa ito yung manatili lagi. Kasi totoo yun, pagbaba mo, magkakamali ka, pagdating mo sa bahay, may problema ang kakaharapin. Sa negosyo, may problema ang kakaharapin. Sa trabaho, sa pag-aaral, lahat meron. Di pa yung sabihin, pagbaba mo bilang Kristiyano, wala kang, hindi ubra sa akin mga problema na yan. Wala akong problema. Hindi totoo yun. Yun niya magpapatibay sa iyo. Yan yung mga naging instrumento ng Diyos para ikaw ay patuloy na magtiwala. Na ikaw ay sinasamahan ng Panginoon. Kaya si Pablo, mula sa Book of Acts, naranasan niya. Kaya tayo, pag may mga karanasan mula sa Diyos, nawa, patuloy natin itong panghawakan. Pinangako ng Panginoon. Hindi ako matatakot. Yun ang sabi ng Diyos sa akin mula sa kanyang mga pangako sa Biblia na ipinahayag ng Diyos. Kaya bilang isang Kristiyano, manatili tayo doon sa ninanais ng Panginoon. Amen. Amen po. Kaya yung pangalawang yan, tandaan natin, bilang isang mananampalataya, maaasahan mo ang pagsama ng Diyos sa buhay mo. Saan ka man mapunta, saan ka man dali ng Panginoon, sa mga dating na panahon, hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi pa dumarating ang Diyos. Maaaring iba sa iyo, dali sa ibang lugar. Sa pagkatapos ng pag-aaral ng mga kabataan, dali ng Diyos ang kanilang mga panyapak sa hindi nila bayan. Papaano mo ngayon ipaglalaban yung resurrection na tinanggap mo sa Diyos? Pagpapalit mo ba yung resurrection na yan sa mga gandang bansa na pupuntahan ng isang tao o sa buhay natin pagdating ng araw? Nawa, samantayo matungtong, yung pananampalataya ay patuloy na gumagalaw sa ating mga puso't isipan. Pangatlo, mula sa chapter 23 verse 12 hanggang 35, maaasahan mo ang gabay ng Diyos. Paano naranasan ni Paul ang gabay ng Diyos? Sa verse na to, sa chapter 23. Kasi dito sa chapter 12 na to, dahil hindi nila makuha si Paul, dahil protektado siya ng commander, no? Pinangangalagaan siya ng commander, hindi kailangan mamatay si Paul sa kanyang pangangalaga dahil malaki ang kanyang responsibilidad sa bayan ng Roma. Dahil si Paul ay isang Roman citizen. Kaya ang ginawa ng ibang Jewish kalahi niya, nagplano. Biruin niyo po, 40 tao nagplano para patayin si Paul. Alam niyo po ba ang plano? Ganito po ang plano. Pumunta sila sa mga council at ang sabi nila, hindi kami kakain at iinom sa araw na to hanggat namin napatay si Paul. Ang gagawin namin,
magbibigay kayo ng letter sa commander, sasabihin ninyo na magkakaroon rin ng paglilitis kay Paul at kunwari ililitis nyo sila. At kapag pumayag ang commander, aabangan namin sila at papatayin namin si Paul. May condition sila. Hindi sila kakain. Pinagplanuhan ng 40 tao. Pero alam niyo po ba, isa sa nakatutuwa sa Diyos, dahil totoo na ang paggabay ng Diyos hindi natatapos sa buhay ng mga taong tinawag niya parang paglingkuran, papurihan ng kanyang pangalan. Alam niyo po ba, si Paul may pamangkin? Dahil nandun ang kanyang family, Pharisee, nagpaplano yung mga kaaway ni Paul, andun yung pamangkin niya, isang lalaking binata, anak ng kanyang kapatid na babae. At nung marinig ito na may plano, pumunta yung pamangkin ni Paul sa kanya, sa bilangguan. At nung ikunento ng kanyang pamangkin, sabi ni Paul sa isang gwardiya, dalhin mo kay commander ang batang ito at may ire-report siya sa kanya. Sumunod naman ang gwardiya. Dinala ang bata, yung pamangkin ni Paul, sa commander. Sabi nung gwardiya, itong binatilyong ito, sabi nung nakabilanggo, na si Paul ang pangalan, dalhin ko raw sa ito at may ire-report daw sa iyo. Sabi ng commander, ano ang ire-report mo sa akin? Ipinaliwanag ng bata yung planong pagpatay ng mga Hudyo kay Pablo. Mas lalong pinangalagaan ng commander ang buhay ni Pablo. Minsan may ganyang buhay sa atin bilang Kristiyano. Akala natin kapag kami panganib, no? Minsan akala natin nasa bangin na yung buhay natin. Pero tandaan po natin, ang Diyos na nakilala mo at nakilala ko, Diyos na hindi nagbabago. Diyos siya na handang laging gumabay sa iyo. Minsan, amin natin hindi makulit talaga ang Kristiyano sa panahon ngayon. Kapag ayaw ng Diyos, doon pumupunta. Kapag nabasa ang salita ng Diyos, ayaw sundin. Kaya may panganib sa kanyang buhay, iniisip niya parang pinabayaan siya ng Diyos. Si Paul, nananahimik sa kulungan, may nagbabantang panganib na kamatayan sa kanya, hindi niya alam, ang Diyos ang kasama niyan gumagabay sa kanya. Kaya nung may report ng batang ito, yung planong pagpatay kay Paul, ang sabi ng commander, pumunta kayo kay Gobernador Felix, dalhin si Paul. Alam niyo po ba mga pinasama ni Commander Claudius kay Paul? 200 sundalo, 70 sundalo, may mga dalang sibat, 200 sundalo na kabayo, at ang sabi pang ganon, bigyan nyo ng kabayo si Paul, yung maganda. Isa kayo sa kabayo. Yung protection ng commander kay Paul, talagang hindi siya magagalaw. Eh ang kalaban, 40 lang, nagbabanta. Ang pinadala ng commander para dali si Paul kay Felix, Governor, 200. May 7 sundalo, mga dala, sibat. No, 70. Tapos may 200 pa din na nakakabayo. Tapos si Paul nakakabayo pa din. Diba? Tingnan natin yung senaryo ng buhay ni Paul. Sa buhay natin, pag may mga bigat na suliranin, handa mo bang ibigay sa Diyos at ipakita sa Diyos, Panginoon, salamat dahil sa pagsubok ito, anya ka pala? Gabay pala kita? Hindi mo pala ako iniiwan? Ang kaso, maraming Christian, pag marami ng pagsubok, ay, parang hindi ako narinig ng Diyos eh. Nananalangin ako, parang hindi niya sinasagot yung panalangin ko. Isa yun sa kamalian na iniisip na maraming Christian na hindi sila ginagabayan ng Panginoon. Kaya sabi ng Scriptures, sabi nung huling verse natin, nung pinaplanuhan na, dinala na ni Commander, no, nung Commander si Paul, kay Governor Felix, no, pinatawag. So talagang nagpadala ng sundalo, 70 sundalo, nakakabayo, may mga sibat, no? Ang sabing gano'n sa verse 24, magdala rin kayo ng kabayong sasakyan ni Paul. Dalhin niyo siya ng ligtas kay Governor Felix. Nagpadala rin siya ng ganitong sulat. So, mula doon sa mga inutusan ni Commander o nung Commander ng nasasakupan, nagbabantay kay Pablo, nagpadala ng sulat para siguraduhin
na makakarating si Paul sa kamay ni Felix Governor. At pagdating sa kamay ni Felix Governor, mas lalong nakita ni Paul yung paggabay ng Diyos. Bakit po? Mas lalo siyang iningatan ni Felix Governor. Sabi niya, dumito ka. Lahat ay open na bumisita kay Paul sa kanyang kulungan. Kasi di sa panahon natin, pag may kulungan ngayon, hindi makakabisita mga kamag-anak, di po ba? Meron ba kayong kamag-anak na yun? Wala naman. Wala naman talaga tayong kamag-anak na galing doon. Pero makikita natin, di ba? May mga kamag-anak na nasa loob ng kulungan pero hindi mabisita ng mga mahal sa buhay. Isa yun sa nakalulungkot. Pero si Paul, kahit naranasan dahil hindi sa sinamahan, dinalaw ng kanyang mga kapwa, pero nakita niya. Pagdating kay Felix Governor, sabi, bigyan nyo ng magandang kwarto si Paul na lahat ng kanyang kamag-anak pwede siyang bisitahin. Kaya bilang isang mananampalataya ng Diyos, kapag ang puso ng isang Kristiyano punong-puno ng pagtitiwala at pagsampalataya kay Jesus, tandaan po natin, kapatid, maaasahan mo lagi ang gabay ng Diyos sa buhay mo. Yung mahal mo sa buhay, matagal mo na pinapanalangin, magtiis at magtiyaga ka lang manalangin sa Diyos. Maaasahan mo ang gabay ng Diyos sa buhay nila. Kaya nung malaman ito ng mga taong ito, talagang naging instrumento ng Diyos, ang dami naging instrumento ng Panginoon sa buhay ni Paul. Talagang pinakita, pinaranas ng Diyos sa kanyang buhay na hindi nag-iisa si Paul sa kanyang karanasan sa paghihirap. Dahil mula doon, sinabi ng Panginoon sa kanya, magpapatuloy siya sa dakilang panawagan ng Diyos kasi alam na alam ng Panginoon papaano ang kanyang buhay. Kaya nung si Pablo nakaranas sa Damascus ng mga bagay na pagsubok na hindi pa niya naunawaan, sa Book of Acts, sa chapter 9, kahit sa Antioch na makaranas siya ng hagupit ng mga tao roon, sa Iconium, sa Lystra, sa Corinth, talagang marami siyang naranasan mula nung siya'y makakilala at nagbahagi ng mabuting balita kay Kristo. Pero sa dulo, hanggang sa kanyang pananaw sa buhay, nagpapatuloy sa kalooban ng Diyos. Kaya yun huling binigkas ni Paul sa nakaraan, sabi niya, nung pinakita na yung sinturon sa kanyang harapan, kinuha ni isang propeta, no, na si Abagus, sabing ganon, kinuha yung belt ni Paul, tapos itinali, ganito ang gagawin sa kanya sa Jerusalem at sa kamay ng mga hintil ang nagmamay-ari ng belt na to. Kaya sabi ng mga kapwa manggagawa ni Pablo sa paglilingkod sa Diyos, huwag ka na pumunta sa Jerusalem. Mapapahama ka. Pero ang sabi ni Paul, ano iniisip nyo? Pinalulungkot nyo lang ang kalooban ko. Alam nyo po ba, hindi lang yung makulong ako sa Jerusalem ang inaasahan ko. Kahit mamatay ako, mapapurihan lang ang Diyos. Tayo tumayo.